Sang-ayon ba kayo sa posibleng panibagong walkout ng minority bloc para pigilan ang remote voting na gustong mangyari nito pong majority senator sa kasalukuyan sa pangunguna ni Senate President Alan Peter Cayetano? Mga tol, kung kayo po'y sumasang-ayon na kailangan gawin muli ang pag-walkout, type 1 po kayo, kung hindi naman type 2. Bakit po natin itinatanong ito, mga tol, sa kasalukuyan? Kasi nung nakaraang mga araw, nangyari po ang isa sa mga hindi inaasahan sa sesyon ng Senado. Una po itong nangyari during the impeachment trial of former President Joseph Estrada. Nag-walk out ang prosecution at eventually ang ilang mga senador. Pero dito, partikular sa isang sesyon kung saan ninanais ng majority bloc ngayon na i-railroad ang pagbabago sa isang rules kung saan papahintulutan ang mga wala po sa Senado na makaboto, makapag-participate sa pamamagitan po ng online, ay kanila po talagang minamadali. Kaya po tumindig dyan ang minority bloc, yung 11. Sila po ay nag-walk out. At dahil po doon, wala pong nagawa ang majority dahil nagkaroon po ng pagkukulang sa bilang para po masabing may quorum. Kasi absent po si Senator Chis Escudero noong mga panahong iyon. Kaya kahit idagdag pa po natin ang naiwan na si Senator, ang minority leader na si Senator Tito Soto, kulang pa rin para po makabuo ng bilang na 13. Kaya wala pong nagawa kung hindi mag-adjourn. Ano? Dahil po dyan, hindi nagawa ng majority bloc na mabago ang rules nitong nakaraang sesyon. Pero patuloy po silang gumagawa ng mga kaparaanan at talagang sinisikap na mabago po ang rules na yan sapagkat ang magbe-benefit po dyan, ito pong mga senador, katulad po nitong si Bato de la Rosa, na sa mga pananalita nitong si Senator Amy Marcos at Senator Robin Padilla ay talagang ipinagtatanggol pa. No? Bago natin puntahan yung mga issue ng walkout na yan at partikular kung ano yung rules na gusto po nilang baguhin, ayon na rin sa pagpapaliwanag ni Senator Wing Gatchalian ngayon, balikan muna natin ito pong mga pahayag ng mga sumusuporta sa online voting, no? Or participation. Ngayong araw po na ito sa GMA News, sa balita po nito nakalagay ang pagharang sa remote participation sa mga sesyon, may tuturing umanong disenfranchisement o pagbaliwala sa mga naghalal sa mga senador, ayon kay Senator Amy Marcos. The minority fought for the same para kay De Lima. Kahit hindi pandemic ngayon, the senators are performing a very important duty of being impeachment judges. Dagdag nitong si Amy Marcos. But in particular, ito po yung kanyang sinabi. Disenfranchisement ng voters. Ilang milyong tao ang naghalal sa kanila. Mababaliwala yun if they are not allowed to participate sa Senado. Ganun ba kadali yun, mga tol, na porket hindi sila payagan na makapag-participate sa Senado ay masasabi ng disenfranchisement sa mga bumoto sa mga senador na ito? Ako po hindi naniniwala dito sapagkat aplikasyon po ito ng isang kagustuhan na papabor lamang sa mga partikular na apektadong tao o senador katulad nitong si Bato de la Rosa and probably those senators na kumakaharap po ngayon sa mga iba't ibang kasong maaaring Nobel recommended ang kahihinatnan kinalaunan. No? In fact, isa na nga po dyan, ito pong si Senator Jinggoy Estrada na talagang Nobel recommended na ang ginawa po ng ombudsman. Si Robin Padilla, ganyan din po yung pinalalabas ngayon sa harapan ng publiko. No? Pinalalabas niya na binoto yan ng mga tao kaya hindi nyo dapat pigilan. Talaga nga naman. No? Alam niyo yung mga ganitong katwiran, ito po ay pangga-gaslight na lamang eh. Kung merong rules, dapat sundin. No? Kung merong rules, hindi dapat baguhin sa pamamagitan ng kagustuhan nyo lamang ng majority. Dapat ito ay kagustuhan ng mas nakakarami. At sino ba ang mas nakakarami? Mga Pilipino.
At higit sa lahat, kung gusto nyong baguhin ang rules, hindi pwedeng dadaanin nyo lamang sa bilang. 'Di ba? Dapat magkaroon muna ng formal na debate, ng mas maayos na pagpapaliwanag para sa mga ninanais ninyong pagbabago. Pero hindi ganun yung nakita ng taong bayan last session ninyo. Talagang nire-railroad ninyo. In fact, sabi nga po ni Senator Ping Lacson sa mga katagang ginagamit ng mga abogado sa kanilang profesyon, binaraw niya po ito, hiniram niya muna, na if your arguments or if you're strong about the facts, pound on the facts, something like that, ano? If the law is on your side, pound on the law. But if the law nor the facts is not on your side, move to divide the house. Yun po yung sinabi, no? Not verbatim, pero yun po yung gustong sabihin nito pong si Senator Ping Lacson. Kasi ganun na ganun po yung ginawa ng majority sa pangunguna nito pong si Senate President Alan Peter Cayetano. Nung alam nilang hindi umaayon sa kanila ang rules, gusto na nilang kagad i-divide ang House, magbotohan. Eh syempre mananalo sila dahil 12 po sila doon, kaya against 11 lamang na minority. Wala nang mangyayaring debate, panalo na kagad sila. Eh nakakuha po ng pagkakataon ng minority bloc at yun nga po, ang mag-walk out at mawalan po ng quorum. Kapag ka nawalan ng quorum, hindi po makakapag-decide ang Senado sa mga anumang desisyon na gagawin po nila, no? At dahil diyan, katakot-takot ngayon na kritisismo ang inaabot po ng Senado. Talagang napakababa po ng pagtingin ngayon ng taong bayan as opined na rin ito pong si Senator Ping Lacson sa kanyang opinion. Ano? Sinasabi ni Senator Ping Lacson na talagang mababa na ang pagtingin ng taong bayan sa Senado. Tapos, ganito pa rin ang ipipilit ng mga majority members po na ito, katulad nitong una binasa natin na si Amy Marcos at ngayon, ito pong pahayag naman ni Robin Padilla. Lalong-lalo ngayon, sumisikat po ito dahil po sa issue ng force majeure. Siya pa yung nangangatwiran kung ano ang force majeure, which is basically tama naman yung explanation niya pero mali po yung aplikasyon. Basahin ko po ang sinasabi po dito sa balita ng GMA News. Sa isang post sa social media, nagbigay ng pahayag si Senator Robin Padilla patungkol sa pinagtatalunan sa Senado na pagdalo ni Senator Bato de la Rosa sa Senate sessions at iba pang responsibilidad sa Senado online. Sabi niya, hindi kagustuhan ni Bato ang hindi pumasok. Sinasaklawan ninyo ang kapangyarihan na ibinigay sa kanya ng taong bayan para maging boses nila. Talaga? Paano naman sasaklawan ng mga kapwa mo senador? Eh meron kayong rules na sinusunod. Kung naiboto si Bato de la Rosa ng taong bayan, still, dapat ang pagsisilbi ayon sa boto ng taong bayan ay nakabase pa rin sa saligang batas at sa rules na sinusunod ninyo diyan sa Senado. Hindi porket convenient para kay Senator Bato de la Rosa, papayagan na lamang at babaguhin nyo lalo ang rules. Dagdag mo pa rito. Number 3 nga yan eh. Mas marami ang boto niya kaysa marami sa inyo. Ganun. Hindi naman usapin ito kung sino ang mas maraming boto. Palibasa nag-number 1 ka dahil sa mga tangang katulad ko eh. Nabuboto sa iyo mga tol. Ha? Di ba totoo naman tanga tayo sa pagboto dito kay Robin Padilla? Kaya nag-number 1 tuloy ito. Pero hindi yung katwiran. Once na maging senador ka, hindi na pinag-uusapan ang bilang na nakuha mo sa nakaraang halalan. Ang pinag-uusapan na ay kung paano mo ginagawa ang mandato mo bilang senador nang naaayon sa saligang batas at rules nyo dyan sa Senado. Kaya wag mong ikatwiran, Robin Padilla, na maraming boto na nakuha itong si Bato de la Rosa kumpara sa mga nagkikritis, kumpara sa mga kumukontra sa kanyang mga senador, sa kagustuhan nyong makapag-online participation siya. Sinasaklawan ninyo ang kapangyarihan ibinigay sa kanya ng taong bayan para maging boses nila. No? Panggagaslight po ito mga tol. Iniluklok siya ng taong bayan na maging senador. Hayaan natin siyang magtrabaho para sa taong bayan sa pamamagitan ng online. Yun nga ang problema eh. No? Oo, niluklok siya ng milyong katao. Pero ang pagganap sa trabaho bilang senador ay hindi na po nakabase doon po sa pagluklok sa kanya. Ito po ay nakabase na kung ano ang umiiral sa mga rules diyan sa Senado at higit sa lahat sa saligang batas. Ang pagboto ng tao ay para lamang maging senador ka,
Pero ang pagganap mo sa katungkulan mo bilang senador ay nakabase na sa saligang batas at kung ano ang panuntunan nyo dyan sa Senado. No? At dahil po dyan, umaani po yan ng mga samut-saring kritisismo, partikular mula sa publiko at syempre nandyan na rin po ang minority bloc dyan po sa Senado. Kaya ito po yung naging topic natin ngayon. Sabi kasi ni Senator Ping Lacson, minority prepared to stage another walkout. Yan po ang balita mula sa Manila Standard. The Senate minority bloc is prepared to stage another session walkout if necessary to block the majority's push for remote legislative voting, Senator Pampilo Ping Lacson said yesterday. They cannot force the adoption of the resolution on the floor if there is no quorum. We will do the exact same thing, leaving the minority leader behind and a repeat of what happened last Tuesday, he said. Pero ang problema rito mga tol, kapag ka naging kumpleto ang majority, 12 sila. Alisin mo si Bato de la Rosa, 12 sila. Eh kung nandoon si Tito Soto, 13 may quorum. No, kaya nga sa isang banda nakatulong yung pag-absent ni Senator Chis Escudero dahil 11 lamang sila at pang 12 lamang si Senator Tito Soto. Pero sana lumabas na po yung warrant of arrest nitong si Jinggoy Estrada today o kaya sa Monday para basically maging 10 na lamang sila o kaya kahit pumasok ito pong si Chis Escudero maging 11 lamang sila. No? Ngayon, yan yung mga aabangan po natin sa particular Monday pagka nag-resume ang sesyon. Kaya muli ko po kayong tatanungin mga tol, kung kayo ba'y sang-ayon dito sa posibleng panibagong walkout ng minority bloc para lamang pigilan ito pong gustong i-railroad na pagbabago sa rules ng majority na online voting. Uulitin ko po ang tanong, sang-ayon ba kayo na magkaroon muli ng walkout kung kinakailangan para lamang mapigilan ang gusto ng majority na online voting? Type 1 kung kayo po'y sang-ayon. Type 2 kung kayo po'y hindi sumasang-ayon. Kindly comment type 1 kung kayo po'y sumasang-ayon at type 2 kung kayo po'y hindi sumasang-ayon. At syempre, nagko-comment na lang din kayo. Tingnan nyo na rin kung kayo po'y nakasubscribe dito po sa ating Top 1 Live channel at mag-like na rin po kayo. Kung pwede, i-share nyo na rin mga tol. Maraming salamat. Merong mangilan-ngilan na nag-type ng 2. Pero higit na mas marami ang nagtatype po ng 1 kasi umaagree sila na hindi dapat i-railroad ng majority ang pagbabago sa rules. Maganda ang paliwanag dyan ni Senator Win Gatchalian, pero bago natin puntahan yan, unahin muna natin ang iba't ibang pahayag ng ibang mga senador kaugnay po ng mga nais na yan ng majority sa kasalukuyan. Sabi po ni Senator Kiko Pangilinan last May 27, 2026, simple lang ito. Yung kay Leila, panahon ng COVID, ito na po yung response doon sa pagkukumpara, partikular ni Amy Marcos at ng iba pang mga senador dyan sa majority bloc na ikinukumpara ang sitwasyon ni Leila de Lima sa sitwasyon ngayon nitong si Bato de la Rosa. Yung kay Leila, panahon ng COVID at siya ay nakakulong dahil nag-surrender siya sa mga otoridad at nirespeto ang arresting officers. Law-abiding. Si Bato, walang COVID ngayon, nagtatago. Actually, may COVID ngayon, kaso lang walang pandemic. Dapat ganon. I-clarify natin, ano? Si Bato, pero ayon kasi binasa ko lang naman eh. Walang COVID ngayon, kaya gawin na natin, walang pandemic ngayon. Nagtatago at tinakasan ang mga otoridad. Law breaker. Nakita ninyo? Si Leila de Lima, law-abiding. Si Bato de la Rosa, lawbreaker. Hindi dapat kinukonsinte ang lawbreaker. Huwag magpaloko sa mga nagkukumpara ng langka sa durian. Tigilan na ninyo ang mga paninira at mga kasinungalingan ninyong mga trolls na mga bayaran ng mga kurakot na politikong nasa likod ninyo. Hindi nyo na kayang lokohin ang taong bayan. At ito pa, si Senator Erwin Tulfo, nagpaparinig na sa mga gustong magtrabaho online, samantalang yung mga kapwa natin Pilipino hindi magawa yan. Sabi ni Senator Erwin Tulfo yesterday, May 28, 2026, sa kanyang Facebook post, ito ang isa sa mga boss naming na lahat na nasa gobyerno.
araw-araw pumapasok at nakabilad sa arawan. Tapos, ang ilan sa amin gusto online magtrabaho, nakakahiya. Nakakahiya daw, sabi ni Senator Erwin Tulfo. Nag-a-agree ba kayo dito mga tol? Na nakakahiya ang gustong mangyari ng mga majority senator na ito na magtrabaho online na lamang? Partikular si Bato de la Rosa na isang lawbreaker? Type 1, kung kayo po'y naniniwala na ito po'y nakakahiya talaga. Type 2, kung okay lang po sa inyo. Again, nakakahiya ba ang ginagawa ngayon ng majority bloc at pinapaboran ang isang katulad ni Bato de la Rosa na lawbreaker na magtrabaho na lamang online? Type 1, kung kayo po'y naniniwala na nakakahiya po yan. At type 2 naman, kung kayo po'y hindi naniniwala na yan po ay hindi nakakahiya. No? Salamat sa mga nagre-respond dyan ha. Talagang ipinapadama ninyo sa atin, sa publiko mga tol, na dismayado po kayo. Kasi hindi naman kayo magta-type 1 kung kayo po hindi dismayado sa ginagawa po ng majority bloc. At ito pa, sabi pa po dito ni Senator Erwin Tulfo, at posible po ito makaapekto sa leadership ng Senado. No? Kasi ngayong araw po na ito sa balita ng One News PH, meron daw pong 2 senador mula sa majority bloc ang talagang sa kanyang salita disgusted ang ginamit niya no na nasusura ano ba tawag doon na ano ba Tagalog ng disgusted no parang nakakapandiri no o kung ano man yung appropriate term na diyan ng sa Tagalog disgusted. 2 senators from the majority bloc di umano who look disgusted, no? Sobrang dismayado, nandidiri sa mga nangyayari, ikinahihiya ang mga pangyayari diyan sa Senado. With the turmoil bedeviling, the Senate may be persuaded to jump the fence and force another leadership change, according to Senator Erwin Tulfo. Two of them, sino kaya iyon, ano? Probably after what happened, were a bit disgusted and couldn't believe what's transpiring. Probably, we can talk to these two over the weekend. Ang tanong, sino kaya? Nakakadiri, nakakahiya. Yan, salamat sa pag-translate in Tagalog. No? Sino kaya yung 2 senador na yon? Pero alam niyo sa 13 Judas po na ito, 13 Judas, parang wala nang katanggap-tanggap na mapunta pa sa minority bloc eh. Kasi wala na talagang integridad itong 13 po na ito. Maliban kung aaminin po nila sa publiko na nagkamali po sila. No? Pero siyempre kailangan pa rin kasi ng minority bloc ang 2 bilang ng senador para mabawi po nila yung leadership diyan po sa Senado. Ganun pa man, alam niyo mga tol, kahit hindi magkaroon ng pagbabago sa Senate presidency, kapag ka itong si Bato de la Rosa hindi na nagpakita, si Bongo posible magtago din, si Jingo Estrada makulong na at iba pang mga senador diyan, magiging kakaunti na lamang po ang bilang ng majority diyan. At para lang silang puppet, no, lalong-lalo na si Alan Peter Cayetano. Siya ang Senate President, pero hindi sila ang masusunod kung hindi ang minority kasi after all, lahat po diyan botohan ang mangyayari. No? Pwede pa ngang gawin diyan ng minority kung sakaling kakaunti na lamang ang majority na present, mag-move sila na i-vacant lahat ng position except the Senate presidency. No? Hindi matatanggal si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Pero lahat ng committee, even ito pong Blue Ribbon Committee ngayon na pinamumunuan ni Pia Cayetano and chaired ng 2 di umano'y plunderer na si Jingo Estrada at Rodante Marcoleta, di umano'y plunderer, nililinaw po natin yan, ay pwede pong maalis sa kanila ang posisyon na yan sa pamamagitan lamang po ng motion to vacate the positions on all the committees. At ngayon, pagbobotohan na lamang yan by majority. Kung 11 ang boboto para alisin ang mga chairmanship, walang magagawa ngayon yung iilan na lamang na natitira na majority diyan po sa Senado. Kaya sa kanila ang Senate presidency, pero ang mga committees pamumunuan ng minority senators. Di ba napaka-awkward po noon, kaya dapat magbitiw na lamang itong si Alan Peter Cayetano if that happens. Ngayon, dagdag pa dyan, noong May 27, ito po ang pahayag ni Senator Risa Ontiveros. To whom much power is given, much responsibility is expected. 'Di ba? Parang Spider-Man ng datingan, ano? With great power comes great responsibility. Kaming mga senador ay dapat pumasok, humarap sa publiko at magtrabaho. Agree, no? Dapat kayo'y pumasok, humarap sa publiko
at magtrabaho. Sabi naman ni UP College of Law Associate Dean Paulo Tamase noong May 27 din po, ginawa itong proposed rule change na ito evidently to help somebody na hindi nakakapagpakita sa Senado kasi nagtatago mula from NBI, CIDG, and other authorities na pwedeng mag-aresto sa kanya regardless of the reasons or validity of those reasons. It will also potentially keep the current majority in place, which means Senate President Alan Peter Cayetano in place. O kaya gustong-gusto nilang mabago mga tol. And no other than Senate President Alan Peter Cayetano na demonyo sa paningin ni Top 1, nakakalimutan ko nang sabihin nyo na, ang nagmamadali dito. Siya mismo, no, ang nagsabi na mag-motion to or to divide the House, no? Siya mismo yung gustong mangyari na daanin na lamang sa botohan at wag nang pagdebatehan pa. Pero yon ay panlilin lang sa taong bayan para po sa kapakinabangan ng mga apektadong senador mula po sa majority bloc. At dito, magandang pagpapaliwanag ni Senator Win Gatchalian kaugnay po ng gusto nilang pagbabago in particular sa Rule 41 ng Senado. Pakinggan po natin at reaksyonan ang interview na ito kay Senator Win Gatchalian. Magandang umaga sa iyo, Senator Sherwin Gatchalian. Hi, sir. Good morning po. Sa ating mga televiewers. Opo, hingi muna kami ng reaksyon kasi sabi po ng kabaro ninyong si Senator Robin Padilla, yung nangyayari daw sa Middle East, baka pwede namang makonsider na force majeure. Naalala kita kagad nung nag-walk out kayo, binanggit mo yung force majeure na yan eh. Force majeure ba ang war sa Middle East? Yung force majeure kasi na yan mga tol, actually, hindi ganun ka-viral yan eh. No? Pero nung sumausaw na si Robin Padilla, naging sobrang viral talaga. Kakaiba kasi talaga si Robin Padilla pag nagsasalita. Pero somehow, ayon po sa dalawang abogado na ating pong binasa kanina at Piskal, si Piskal EJ at Piskal Fred Nojara, tama naman si Senator Robin Padilla sa kanyang mga sinasabi po dito, kaugnay po ng force majeure. Ang problema lamang kung saan siya mali, yung applications po nito. No? Tama na ito po ay acts of God at tama na ito po ay acts of man. Pero mali po na ito ay i-apply sa kasalukuyang Senado. No, dahil unang-una, wala pong national emergency, wala rin pong force majeure. No, walang acts of God, walang acts of man na makakaapekto sa kinakailangang hindi pagpasok ng mga senador physically diyan po sa Senado. At yan po yung pinapaliwanag dito ngayon nito pong si Sherwin Gatchalian. Actually, pagbabasahin natin mabuti yung Section 41, meron ditong nakasulat na pwede naman mag-teleconference. O boy Sisid, pasensya ka na. Sabi mo, acts of God lang ang force majeure. Diniscuss na namin yan kanina sa unang live streaming at mali po yan. Kahit ako, nagkamali ako nung una. No? Kasi mismong dalawang abogado na sinusuportahan ko at pinanonood, binabasa ko, ang nagsasabi na according to Civil Code Article 1174, a force majeure could be either act of God or act of man. Kasama po ang giyera. Pero syempre, kung sakaling magkaroon ng giyera, dapat hindi ka makakapasok bilang senador. Yung sinasabi ni Robin Padilla, impending war pa lamang sa pagitan ng Taiwan at China at yung nangyayaring giyera sa Iran. Lahat naman yun, hindi nakakaapekto sa posibleng pagpasok ng mga senador dito sa atin. Yun po yung pinapaliwanag po ngayon ni Sherwin Gatchalian. Kaya inuulit ko, Boy Sisid, mali po na act of God lamang ang force majeure. Kasama po dyan ang act of man. Ayon po sa pagpapaliwanag ni na Piskal EJ at Piskal Fred Nojara. Basta may force majeure, number 1. Number 2, yung force majeure ay i-determine, ibig sabihin, majority of the senators ang magsasabi na may force majeure. At pangatlo, yung force majeure na yan ay hindi pwedeng makapasok ang mga senador. Yan ang mga elemento. No? Yung pinapaliwanag ni Senator Win Gatchalian, mga dapat present elements para mabago yung Rule 41 na pinagpipilitang palitan nitong majority block. O ang Senate ay hindi pwedeng mag-function. So napakahigpit, hindi lang ordinary force majeure, kundi number 1, dapat i-determine yan ng mga senador, majority of the senators. At number 2, hindi makapasok ang
ang Senado sa kanilang trabaho. So, napakahigpit na force majeure dahil itong Section 41, ang iniisip nitong Section 41, kung talagang merong napakalaking disaster tulad ng pandemic, no, na hindi tayo makapasok, na may mga kasamahan tayo na senador na hindi makalabas ng bahay, then diyan papasok itong Section 41 at papayagan mag-teleconference. So, mali po ang pag-iisip na ang giyera sa Middle East o yung El Nino ay may tuturing na force majeure na pwedeng teleconferencing na lang muna ang sesyon o kung ano mga aktibidad sa Senado. Kahit na may El Nino, pwede pa naman kami pumasok eh. Kahit na may gera sa Iran, which is ang layo-layo nga, pwede pa rin kami makapasok. So, hindi porket merong nangyayari sa buong mundo, may nangyayari sa ating bansa, kaagad teleconference. Ang sinasabi ng rules, kung may mangyayari man na hindi natin kontrolado at sabi ng mayorya, na ito ay isang force majeure at may isa pa, hindi kami makakapasok, tsaka lang papasok yung teleconference. Nakukuha po natin mga tol, 3 no? Dapat ideklara ng majority na mayroong force majeure. Mayroong pangyayari at higit sa lahat, yung pinakamahalaga din, hindi sila makakapasok, no? May giyera sa Iran, yung sinasabi ni Robin Padilla, mali na po 'yon. Yung giyera sa Iran, pwedeng pumasok ang mga senador dito sa Pilipinas. Yung iniisip niyang posibleng pagkagera sa pagitan ng Taiwan at ng China, makakapasok pa rin naman ngayon. Even yung El Nino, no? Pagka El Nino ba mainit, hindi na pwedeng pumasok ang mga senador. Kapag tagtuyot ba, hindi na pwedeng pumasok ang mga senador. Kaya tama yung explanation ni Robin Padilla sa force majeure, pero maling-mali po yung application nito, lalong-lalo na sa kagustuhan nila mag-benefit dito, particular si Bato de la Rosa. Ayun. So, malinaw po yan. Ano po? Malinaw yan, nasa rules na yan. At Alvin, ito mabigyan ko nga ng konting historical Sige po, background. sige po. Dati kasi, mahigpit na dapat physical. No? Kahit anong mangyari, kahit magkagera, kahit na magka-pandemic, kahit na magka-earthquake, dapat ay pumasok at physically magkaroon ng session. Pero nung nangyari yung pandemya, nakita natin na marami tayong mga kasamahan na hindi makalabas ng bahay dahil may comorbidity. Hindi tayo makalabas ng bahay dahil lockdown. So doon pumasok na, inamenda ng Senado yung kanilang rules to allow teleconference. Pero in very limited conditions. Hindi lang basta-basta pwede mag-teleconference. So as a general rule, physical pa rin ang aming mga meeting. Pero kung talagang hindi makaka-convene ang Senado dahil nga may mga bagay na hindi natin kontrolado tulad ng pandemya, dito lang papasok yung teleconference. Okay. Ngayon po, Senator, nababahala po ang mga prosecutors sa impeachment, pati na rin po siguro ang general public sa magiging epekto. Natawa ako dito sa comment ni Mr. Pixel Lucian, ha? Ang taba ng utak mo, ha? Sabi niya, walang legal background, pero may illegal background. Ha? Kung legal background, tingin ko meron naman kahit paano, no? Kasi graduate po ng BS Criminology si Robin Padilla. Sa BS Criminology, which is my profession or course, pinag-aaralan po diyan yung criminal law and jurisprudence. Kaya kung legal background, meron definitely. Pero mas mataba yung utak na may illegal background. Ang tinutukoy marahil nitong si Pixel ay yung naging conviction nito pong si Robin Padilla for illegal possession of firearms and ammunitions. Nitong pangayan ninyo sa Senado, sa impeachment proceedings naman, paano po ba yan? Makaka-apekto ba ang impasse dyan sa Senado sa impeachment proceedings? Hindi naman, Alvin, dahil unang-una ang impeachment proceedings, meron naman yung proseso. No? For example, yung pre-trial conference na gagawin. So itong pre-trial conference, nakalatag na lahat. No? Yung gaano kahaba ang impeachment process, gaano ilan araw ang kailangan, anong ebidensya, sino mga testigo ang i-represent. No? So nakalatag na yan. Ang ayaw kasi ng lahat, no? Including ng publiko, yung may mga sorpresa. So sa pre-trial conference, i-identify na yung
mga ebidensya at testigo para walang surprises, walang biglaan. Unang-una yan. Pangalawa, pagdating naman sa conference itself, kung hindi naman magkaka-agree. May nagtatanong, bakit pumasa na ba sa board exam si Binoy? Hindi yata. Hindi naman siya nag-take ng exam sa aking pagkakaalam. Correct nyo na lamang ako kung mali po ako. No? Pero alam ko, hindi po criminologist si Robin Padilla. Ang pagkakaalam ko, graduate siya ng criminology. I do not know nga kung yung pag-aaral niya ng criminology, kung pumapasok siya. Pero to be honest with you mga tol, I'm sorry to say this. Ito naman ay observation ko lang. I do not believe na bobo si Robin Padilla. No? In fairness sa kanya. Hindi ako naniniwalang bobo si Robin Padilla. Bakit ko sinasabi yan mga tol? Kasi unang-una artista siyang magaling. Wala pong artistang bobo. No? Mahirap magbasa mahirap po umarte, mahirap po kumabisado ng script. Kung bobo ka, di mo magagawa yan. Mahirap po maging magaling na artista. Higit sa lahat, ang dami ko pong nakasamang Muslim. Perhaps baka may mga nanonood pa nga po sa atin ditong Muslim, no? Na hindi po marunong magbasa ng Quran nor magsalita ng Arabic. O yung lengguwaheng ginagamit ni Robin Padilla, no? Kaya para mapag-aralan mo po 'yon na hindi ka naman born Muslim, mapag-aralan mo, hindi ka bobo. Ang problema kay Robin Padilla mga tol, DDS siya. That is the main problem. Alam nyo na ang sagot. Kapag ka DDS, anong nagiging? Di ba? Sabi ni Super Newt Visions, di lang siya marunong mag-English. Marunong naman, kaso lang hindi po ganun ka-fluent. Okay, tuloy po tayo dito. No, yung majority, minority, pwede namang magbotohan. At of course, majority wins kung ganun mangyayari. Pero bago nagkakaroon ng botohan, yan ang appropriate siguro, no? Sabi ni Tereso Braga, tanga lang. I agree. Magkaiba kasi yung bobo at tanga mga tol. Bobo, wala kang alam. No, bobo, hindi mo alam ang isang sitwasyon. Wala ka talagang kaalaman doon sa particular na isang sitwasyon o kung ano man. Pero pag tanga, alam mo, ang problema, ayaw mong gawin yung kung ano yung tama at dapat. At ganon si Robin Padilla. Alam niya na yung pagtatanggol niya kay Bato de la Rosa ay hindi po tama. In fact, kakaharap nga siya sa kasong obstruction of justice. Pero ginagawa niya pa rin. Kaya mas agree ako na dapat hindi po siya tawaging bobo. Instead, sorry to say this, tanga. magkakaroon yan ng focus. Pag-uusapan muna yan. At pipilitin ng impeachment court na magka-agree. Sabi ni Pido dito, Muslim relihiyon yan. Maraming tribe sa Mindanao na Muslim, katulad ng Maranao, Tasuga. Anyway, ganun talaga. Pero ang punto kasi kung bakit ko sinasabing hindi bobo si Robin Padilla, nagawa niyang matutong magbasa ng Quran. Nagawa niyang matutong magsalita nito. No? Napakahirap nun mga tol. Ang dami ko nakasamang ang paniniwala ay Islam. No? Iba't ibang uri ng Muslim, sabi mo nga. Hindi marunong. Sabi nga nung isa kong kasamahang pulis before, pinag-aaralan niya pero di niya makuha. O, di ba? Hindi bobo yung kasama ko na yon. Si Robin Padilla, nakuha na pag-aralan. Ngayon, baka magalit kayo sa akin, pinagtatanggol ko si Robin Padilla. Doon lang kasi tayo sa katotohanan. Na para sa akin mga tol, hindi bobo si Robin Padilla, pero I agree with Helen Mariano na sinasabi niyang tanga lang at utu-utu pa. Sa mga Duterte. I agree with that. Ano ba yung dapat yung mga dapat pag-usapan? Dapat magsumang-ayon kami lahat through a caucus. Kung hindi talaga magsasakayan through a caucus, then magbobotohan in open public. So ibig mo sabihin, walang dapat ipag-alala ang taong bayan, pati na rin yung prosecutors, dahil sisikapin nyo na walang magiging epekto ito. Oy, by the way, may nagtatanong. Tanong lang po, paano di makabuo ng 16 senator para ma-impeach si Sara? Absuelto ba siya? Watching from Lemery, Batangas. Opo. Kasi ganun po yun eh. Ayon sa pagpapaliwanag ng mga legal expert, ang kinakailangan talagang boto for conviction kay Sara Duterte ay 16. No, regardless kung ilan diyan ang mawala sa Senado, still 16 pa rin. Kung mawala po diyan ay 10, matitira na lamang 14. Basically, hindi na makukonvict si Sara Duterte. Pero hindi na yun ang habol ko diyan mga tol, sa totoo lang. Kung bakit pinupurso natin na magkaroon ng impeachment trial, kung hindi makita na lamang ng publiko, ano ba ang mga ebidensya na ibinabato kay Sara Duterte? Kasi lahat po ng mga ebidensya ngayon, sabi pa rin eh.
wala pa rin malinaw na talagang nagpapakita na ito particular yung bank records, no? Yung pagbabanta ng sa ating pangulo, given na 'yon. And personally, naniniwala akong convicted siya dapat doon. Pero para siguro mas mapaniwala itong mga Duterte supporter, kung meron mang babaligtad pa sa kanilang mga kaisipan, baka pagka lumabas yung bank accounts ni Sara Duterte na naglalaman po ng bilyong-bilyong piso, maniwala na sila. No? Kung hindi pa man din, wala na tayong magagawa. Mahalaga makita iyan ng publiko para yung mga kabataan ngayon na boboto sa 2028, if ever na siya ay kumandidato sa pagka-presidente, alam na nila na ay ito pa lang si Sara Duterte, ay totoo pala talagang napakayaman ito. Bilyon ang pera sa bangko na taliwas sa kanilang mga sinasabi. Sa paparating na impeachment proceedings laban sa Vice Presidente. Tama. Ako, ang pananaw ko dyan, at nakikita ko na pag-uusapan niya ng mga senador na paano maging maayos at smooth. Sabi ni Maring Chabelleros, and I agree, parang wala na yatang may dangal sa naiwan sa majority group in my opinion. Puro personal interest ang pinahalagahan, hindi ang magsilbi sa bayan. I agree. No? Ang observation lang naman natin yun. Ako naniniwala ako na talagang halos wala nang dangal itong mga miyembro ng majority. Mga personal na interest na lamang ang kanilang pinahahalagahan. Kitang-kita naman natin yan, mga tol. Yung takbo. At yun na, through a caucus, pag-uusapan doon. Kung talagang hindi pag-uusapan, then pwedeng pagbotohan yan. At doon naman malalaman ng publiko kasi explain rin namin yung aming mga boto kung bakit ganun yung aming boto. But ganyan talagang ating proseso. Ang importante, natuloy yung proseso. No? Yun ang pinakamahalaga. Pero ang proseso natin naman allows for debate, allows voting, at importante lang naman dito, hindi na-delay yung proseso. Opo. Ngayon, ano po ang expectations ninyo sa Lunes? Kasi magkikita na naman ulit po kayo ng mga kapwa nyo senador sa Lunes. Are we expecting na ang nangyari noong nakaraang, what was that? Miyerkules ay maulit na naman pagdating ng Lunes? I hope hindi na, no, Alvin, dahil nga ang importante sa akin, bumalik na. Nakita niyo yung pagkakaiba nilang dalawa, pero hindi sinasabi ni Sherwin Gatchalian na hindi na mauulit. Ang sabi niya lang, I hope hindi na maulit. Pero si Senator Ping Lacson, mas direct to the point. Kasi sa balita pong ating binasa kanina, na ulitin ko lang ngayon, ayon po kay Senator Lacson, they cannot force the adoption of the resolution on the floor if there is no quorum. We will do the exact same thing, leaving the minority leader behind. A repeat of what happened last Tuesday. No? Kaya sa huli mga tol, tingin ko ang mananaig po dito ang kagustuhan ng minority. No, wag nyo nang ipilit sa majority ang kagustuhan ninyong palitan ng rules para lamang maging kapakinabangan nito sa mga miyembro ninyo. Hindi kayo magtatagumpay. Naniniwala ako na ang minority ay may sapat na bilang ngayon against sa inyo, although majority kayo. Papasukin nyo na lamang si Senator Bato de la Rosa sa Monday para makasigurado kayo mabaliktad ang rules. Ang tanong, papasok pa kaya si Senator Bato de la Rosa? Tanungin ko kayo mga tol, sa Monday, papasok pa kaya si Senator Bato de la Rosa? Type 1 kung kayo'y naniniwala na ito po'y papasok pa. Type 2 kung kayo po'y naniniwala na hindi na po ito papasok at patuloy po na magtatago. Ulitin ko lamang Type 1 kung kayo po'y naniniwala na papasok pa si Senator Bato de la Rosa, and type 2 naman kung kayo po'y naniniwala na siya'y magtatago na hanggang sana mahuli siya. No? Maraming salamat. I-comment nyo na rin ang inyong mga saloobin sa topic po natin na ito. Lagi nating tandaan kung ano po ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.